Panahon na sinabi ni Digong stupid ang Panginoon, tuwang-tuwa kay mga putang ina nyo. Yeah? Ngayon si Digong na mamamatay na, tawag kayo ng tawag ng Panginoon, hindi ba kayo natatakot? Yeah? Hindi ba kayo natatakot na matamaan kayo ng kidlat? Pagkatapos sabihin ni Digong na stupid God, pagkatapos sabihin ni Digong na buisit, son of a bitch, tapos ngayon magtatawag kay Lord, kaawaan mo si Tatay Digong, Lord, palakasin mo siya, Lord. Putang ina, hindi ba kayo nahiya kay Lord? Mahiya naman kayo. Sunod, mga kababayan. Ngayon, tanong ko lang nga mga kababayan, kasi ang sabi ngayon, mga nag-comment, drama lang daw. Drama lang daw. Yung pagpunta nila Sara, sabi ni Sara kanina na pinapapunta daw sila at hindi daw niya alam kung sino ang mana ng bato ni Darna. So, ibig sabihin mga kababayan, kung drama lang ito, totoo itong sabi ni Yussi Claire Castro. Kung drama lang ito. Ano bang sabi ni Yussi Claire Castro? Si Sara Duterte magaling gumawa ng kwento. Ang sabi kasi, mga kababayan, ang sabi ni Sara, nandito kami ngayon, pinapapunta kami ng ama namin, at hindi namin alam kung sino magmamana ng bato ni Darna, magbato-bato pick na lang kami. Ang nag-comment dyan, iba sa comment section natin, drama lang daw yon ni Digong. Para kaawaan na naman ba? So tama nga ang sinabi ni Yusek na kung drama lang yon, mahilig daw gumawa ng kwento itong si Sara. Tuloy ang bangayan sa usaping complete failure umano si VP Sara bilang dating DepEd Secretary. Ang Malacanang may resibo umano para patunayan ito. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Magaling gumawa ng kwento. Ito raw ang problema kay Vice President Sara Duterte ayon kay Palace Press Officer Yussi Claire Castro sa kanyang personal vlog. Hindi raw kasi matanggap nito. Napalpak siya bilang dating kalihim ng Department of Education, kaya ngayon nililihis nito ang usapan sa Pangulo. Ang pinag-uusapan dito, kung complete failure ka ba sa pagiging DepEd Secretary. So, nung hindi niya masagot, gawa ng kwento, Kaya nga, para siraan naman ng Pangulo. tama. Diba? So, sino ba namumulitika dito? Alam mo, Yussi Claire, sa bunutan kaya natin yan siya. Diba? Oo. Pitikin kaya natin siya, ikaw sabi mo, pumunta ka sa Malacanang, nagpasa ka ng resignation mo, 10:30 pa lang si PBBM lasing. Samantalang dumating ka sa Malacanang, 2:00 na ng hapon. Paano mo, ano ka, time traveler? Kaya nga, tama ang sinabi ni Yussi Claire na si Sara mahilig talaga gumawa ng kwento. Storyteller talaga. Bakit? Ang sabi kasi ni Sara, mga kababayan, katulad niya, nasa dahig sila ngayon. Pinapapunta siya ng tatay niya. Tapos, ang sabi niya, ay, hindi daw niya alam kung sino ang magmamana ng bato ni Darna. Magbato-bato pick na lang daw sila magkakapatid. So, naniniwala ka ba? So, ngayon, sabi naman ni Yussi Claire, ay mahilig daw si Sara gumawa ng kwento. Bakit? Ang sabi niya, 10:30 AM pa lang, noong nagpasa siya ng resignation letter kay PBBM sa Malacanang. 10:30 AM, amoy alak si PBBM. 10:30 ng umaga. So ngayon mga kababayan, yun daw yung rason kung bakit napagtanto niya at kinumpirma niya na mag-resign siya. Pero, tsaka pa siya nakapag-realize na mag-resign, pero gabi pa lang gumawa na siya ng resignation letter. So, una muna ang resignation bago mapag-isip-isip na mag-resign. Parang ganun ba yun? Baliktad. Una muna pagkakamali, una pagsisisi, bago pagkakamali. Tapos ngayon mga kababayan, na pag-alaman doon sa logbook, na 2:00 pala si Sara dumating. So, paano nangyari na 10:00 na amoy niya si PBBM na amoy alak, tapos 2:00 na siya doon sa logbook? Sige nga, paano ka papaniwalaan kung yung storyteller mo,
mang parte ng Dewey Decimal System. Ito example ko sa inyo. Kapag gumawa kayo ng libro, mga kababayan, kapag gumawa kayo ng storya, syempre may libro ka. Sa likod ng libro, nakalagay dyan yung copyright date kung kailan mo ginawa, page kung ilang page, year kung kailan mo ginawa, at sino ang gumawa. Ang tawag po dyan sa part of the book is Dewey Decimal System. In English subject yan. Sa college, sa high school, may ganyang subject. Dewey Decimal System ang tawag dyan. Copyright date, page, sinong gumawa, kailan ginawa, at title ng libro, at pahina. Index ang pinakalikod, panghuli, or summary tapos index. Yan po ay tinatawag na Dewey Decimal System. Ngayon mga kababayan, pag tinanong natin, meron bang Dewey Decimal System na in-apply si Sarah sa kanyang storytelling? Wala po. Bakit? Kasi ang nilagay niya doon sa issue, si PBBM daw, 10:30 AM pa lang, lasing na. Nakainom, amoy alak, at hindi daw niya masyadong ma-sure, basta amoy whiskey. Pero hindi niya nakitang uminom si PBBM. Ang kadalasan daw nakita niyang inumin ay champagne. Di ba? May footnotes pa. So ngayon mga kababayan, kaya po ako hindi naniniwala sa kanyang storytelling, sa kanyang libro. Kaya nasabihan siya ngayong mahilig siyang gumawa ng kwento kasi hindi po kumpleto ang part of a book. Hindi kumpleto. Walang address, walang date, walang araw, walang tamang pahina. Iba-ibang kwento, iba-ibang paninira, iba-ibang patutsada at iba't ibang kaganapan. Hindi na itemize. Hindi na page 1 to 10. Walang ganun yung storytelling niya. Mga kababayan. Kaya ang sabi ni Yussi Claire Castro, itong si Sarah, storyteller. Mahilig gumawa ng kwento. Bakit? Panoorin nyo. Nagpakita rin si Castro ng mga balitang nagpapatunay na ligwak sa performance ang bise. Sa isa sa mga balitang ito, inamin ni VP Duterte na hindi niya na-review ang K-10 curriculum dahil hindi naman siya guro. Ilang taon ka ba doon? Ilang taon siya sa DepEd bilang namumuno? Ba't di mo nagawa yung mga gusto mong gawin? Bakit inuna mo ubusin yung confidential funds kaysa trabahuhin niyang Tama. pagiging DepEd secretary mo? Kung wala naman palang alam sa edukasyon ng bise, bakit daw tinanggap niya ang posisyong ito? Samantala, tila binalik ni Castro ang tanong sa bise patungkol sa amoy alak statement nito. Nang mag-resign daw kasi si VP Duterte sa gabinete, amoy whiskey anya ang Pangulo. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ana. Wala raw itong katotohanan ayon kay Castro. Ang galing mo naman, bakit ano ka ba siya? Time traveler. Ano ba siya? Time expert traveler. ba sa ganitong klase? Ang ghost beneficiary. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, ito ang masasabi ko. Ang sabi niya, yung pag-inom daw ni PBBM umaga pa lang, lasing na, failure daw yun, failure. So, ang ginawa pala ni Sarah ngayon, hindi pala failure. Sa tingin niyo ba si Sarah ngayon umaangat? Hindi po. Lahat po ng kilos niya, lahat ng patutsada at pangbardagul niya sa Administrasyong Marcos, failure po sa kanya yan. Take note mga kababayan, si Sarah hindi marunong magmura yan. Napilitan lang. Kasi bakit? Failure siya. Si Sarah hindi marunong magalit yang napilitan lang, pinanindigan niya dahil sa confidential fund. Kasi failure siya. Di ba? Ginawa nga siyang DepEd Secretary. Paano ka naging DepEd Secretary at ba't mo tinanggap kung hindi ka naman teacher? Di ba? Failure pa rin yun. Yung ginawa niya ngayon pag-iikot niya sa ibang bansa, failure pa rin yan. Bakit? Mas inuna niya mag-explore kaysa mag-duty as a Vice President. So, kung ganun lang din pala, mga kababayan, baka sa susunod na 2028 election, pag may Vice President at gayahin siya,
wala tayong maging reaksyon. Bakit? Kasi sasabihin nun, si Sara nga, ganyan ginagawa, hindi kayo nag-react. Si Sara nga, ganyan ginagawa, hindi nyo naman pinatanggal. So ako ngayon, kaya ko rin gawin yan. Ito, advance ako mag-isip mga kababayan. Tignan ninyo, sana yung susunod na Vice President sa 2028, hindi singtulad ng utak ni Sara. Bakit? Kapag gayahin niya ang ginawa ni Sara, kasi syempre kahit ako, si Sara nga, kung naalala niyo noon, ilang taon siya naging Vice President, puro lang travel. Ba't hindi niyo tinanggal? Tapos ako ngayon, pag nagtra-travel ako, gayahin ko si Sara, magre-react kayo. Di ba? Ito mga kababayan, tanungin ko kayo, may possibility ba na mangyari yan sa sunod Vice President? Lalo na pag ang susunod na Vice President natin ay hindi matino. May possibility po talaga yan, mga kababayan, na mangyari. Sasabihin lang yan, si Sara nga, hindi nyo napatanggal-tanggal eh. Tapos ako ngayon, kung gagawin ko, hindi na pwede. Di ba? May possibility mangyari yan kung ang magiging Vice President natin sa 2028 ay hindi rin matino. Biruin mo, Vice President ka, tapos ang trabaho mo, vlogger, traveler. Di ba? Naku po, mga kababayan. So yun lang mga kababayan, yung aking reaksyon Hindi ko masyadong habaan.